Biniberotsa. Gusto ko yung pag-birotsa ano. Ay, ladies and gentlemen! Nako, eto na! Diba? Ipasok na natin ang ating, ayan, ako iniintay ito. Alam mo ba, nung... Introhan mo muna, Mare. Correct, diba? Nako, for sure. Marami ang talagang nahuhumaling sa kanyang kagandahan, kaalindugan. Diba? Napaka-alindog ito. Alam mo yun, kung sinabi ko ito kagabi, nasabi ko, I guess natin ito. Aba, kilala siya ng kuya ko, nakakaloka. Oo nga, eto na, papasok na, Mare. Diba? Dahil nga, syempre, minsan na natin talagang kung kayo ay nanonood ng Batang Quiapo, ayan. Yan, diba, ng bongga. Ay, napanood na rin natin siya, diba, ng bongga. Pero ngayon na, ayan, ang bonggang-bongga, hindi na natin patatagalin pa. Tawagin na natin si Miss Ren Escanio. Ay, bonggang-bongga, Mare. Ang ganda. Assist naman natin si Miss Ren para makaupo. Naku, nakakaloka ang mga batang ito. Ang ganda. Pasensya na sa nangarag ba kayo sa pag-akyat dito? Kailangan ko ding ma-exercise. Oh, ba? Ayan. Ang ganda-ganda mo. Thank you. Para kang manika. Oo nga. Miss Ren! Natutulala ako sa kanya. Kasi napanood ko yung movie niya na Adan. Na nakakaloka. Anyway, this is our first time na makita si Miss Ren. Alam mo, bakla ako pero nagagandahan ako sa iyo. Oo nga. Parang change of career na ba ito? Ay! Mare, ano nga ba ang dahilan kung bakit nandito si Miss Ren ngayon sa ating istasyon at binisita tayo? Correct, hindi ba? It's an honor na mabisita ng isang Ren Escanio. Dahil nga, syempre, meron siyang pelikula na naman, naaantabayan na ng mga tao na may kinalaman sa karma. Pero bago natin dakuan yung karma ni Miss Ren, meron tayong mga nakahandang tanong. Diba? Meron ka bang gustong itanong kay Miss Ren? Bauna ka na dahil for sure, punong-puno. Miss Ren. Punong-puno ka ng katanungan for today's video. Oo nga. Una sa lahat, kumusta muna po kayo? Eto, kakagising lang. Kasi galing po ako ng taping kagabi. Yes, dahil may show kami, lumuhod ka sa lupa. So, yan. Pero okay naman. Then nag-stairs tayo, so nahimas-masa naman. Kaya nga. Anyway, pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Kasi Miss Ren, marami pa rin sa ating mga sa ating mga pangga na nagtatanong kasi kilala ka nila sa mukha. Wow. Kasi Miss Ren, marami akong mga amiga na first kanilang napanood sa Dead na si Lolo. Oh my gosh, yes. Na hindi nila akalain na sobrang mo na ngayon, gumagawa ka na ng mga mature role. Tapos, sobrang batak ka na sa pag-arte. Yung mga ganun. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula ang isang Ren Escanio? Yes, of course. Actually, before po, dumaan ako sa pagiging talent. Yes, also known as pagiging extra. Kumbaga, yun po yung mga nakikita natin ng mga nagpe-play ng bit roles, yung mga naglalakad-lakad sa background ng mga artista, ganyan. So, na-discover ako outside sa isang malaking TV station. Kasi nung time po na yon, writer kami sa school. Miss Ren, tama pala yung na sagap kong balita. Yes. Na may i-interviewin daw kayo ng mga time na yon. Exactly. Paano nangyari, Miss Ren? Meron kaming, may kailangan kaming mga interviewin ng mga radio DJs, pero wala kaming permit. Kailangan po pala yun. So wala kaming permit, akala ko madadaan sa pa-cute. Baka pwedeng po makapasok naman. Hindi umubra ang pa-cute. So lumipat kami ng ibang station, baka sakali mag-work, ganyan. Hindi rin. So bumalik ulit kami dito sa TV station na to. Nagbaka sakali ulit na baka. After nun, wala na talaga. Ayaw kami papasukin. Merong talent scout na nakapansin sa akin. Hindi ka nagdalawang isip, Miss Ren, na maniwala? Yun na nga po. Kasi nung una, hindi talaga ako naniwala. Kasi syempre, may mga budol-budol. Correct, diba? So yun po mahirap yung unang... yung ganun, no? Ilang taon ka ng mga time na yun, Miss Ren? Super bata pa po, high school lang ako noon. As in, zero experience. Wala akong alam sa kahit na anong mga bagay sa showbiz, ganyan. So, nung tinanong ako kung gusto ko daw maging talent, clueless ako, ano yung talent? Pero syempre, alam ko na may kinalaman siya sa TV, ganyan. Tapos tinanong ako kung gusto ko daw mag-workshop. Sabi ko,
sige na nga, binigay ko yung number ko. Kinabahan pa ako kasi akala ko sundan ako or whatever. Yes. Kinabukasan nag-text. Oo. Ay na nga, workshop. Tapos nagtuloy-tuloy na. Oh. Pagiging talent hanggang sa na-discover ako ng mga managers. Tapos doon na ako napunta sa pinag-audition ako for Dead na si Lolo. First ever acting experience. Ay, wow. How Yun was it talaga. working Yes. with Miss Manilyn Reyes? Oh my gosh, siya po yung pinakauna-unahang on-screen mother ko. Sobrang bait, sobrang gentle, sobrang marshmallow. So sobrang Oo. soft niya as a Alam mo, person. Mare. Yung ganun. Kung mapapanood mo siya doon sa pinakaunang role niya, mabibwisit ka. Sa arte-arte. Sobrang Make up siya ng make-up. Ganun siya. Bago tong Dead si Lolo. Dead na si Lolo. Oo. On-screen first project. Ito yung pinakauna bago walang mga parang commercial muna. Wala. So Wala kaagad po. saba ka kaagad sa Opo. big Acting screen. talaga. So, ibig sabihin, nakatakda talaga siya maging actress. Tapos funny thing pa po nun, yun ang first ever acting experience ko. Tapos na-nominate ako ng Best New Actress of the Year. Ay, wow. Tapos ako parang, ano nangyayari? Oo. Parang ganun. So parang dun ko na-enjoy. Dun ko siya na-appreciate na parang, okay, ganito pala yung feeling. Tapos may nakaka-appreciate sa'yo. Kahit hindi ko nga alam yung ginagawa ko during that Oo. time. Oo. And then right after no, nagsunod-sunod Right, na. yes. Right after po na nakilala ko si Kuya Germ, Yes. the late Herman Moreno. Tapos pumasok ako sa late night show niya. Kumbaga kami nila Sanya Lopez, nila Oo. Kenshan, kami yung last batch na hinawakan niya na parang That's Entertainment. Oh. Yes. Parang ganon. Okay. So kami yung last batch hanggang sa nagkaroon ako ng show sa station na yun. First ever teen-oriented show. Tapos doon ko nakilala yung manager ko, si Tita Astor Amoyo. Siya ang manager mo, si Tita Under ka pala kay Aster? Tita Yes, Aster. Oh. Ano, Miss Ren, meron akong lulundogang tanong ha. Kasi eto natatanong ko sa lahat ng mga nakikilala ko sa Viva na gumawa ng mga sexy role. Bago mo niyakap, o hiniyakap, o Correct. ninanggap yung mga sexy role mo before sa Viva, kagaya na lamang nung Adan. At saka nung mga movie mo with Jao Mapa. Yes, Uy, Paraluman. my gosh, napanood ko yung mga yun. Anyway, hindi ka ba natakot na ma-outcast before? Kasi 'di ba sa mundo ng showbiz kapag halimbawa tumanggap ka ng role, medyo pag-iisipan mo 'yun kasi baka mamaya magsunod-sunod puro sexy na lang. Makulong na ako sa role na 'to, mga ganun. Hindi ka ba natakot noon? Nung una, hindi ko talaga siya naisip hanggang sa nasundan siya ng nasundan. Really? And dun ko na-realize na parang, okay, baka dito nila ako ilagay na box. Kasi pwedeng maging ganun eh. Ikahon ka sa ganun. Oo. Hanggang sa na-feel ko din na parang gusto kong gumawa ng iba. Feeling ko, kaya ko naman. Oo. Subukan niyo naman po ako. Parang ganun. So, nangulit sa management ko. And thankfully, nakikinig sila. Nakikinig talaga ang Viva. Like, sabi ko, Boss Vic, baka po pwedeng ganito naman, ganyan. Syempre po noong una, nahirapan po talaga ako. Kasi nag-work kasi yung pagpapasexy. Correct, Yes. Kasi correct ka. parang kami ni Cindy Miranda yung nauna eh. Oo. And nakita nila kung gaano ka tinanggap ng mga tao yun. Lalo online, ganyan. So parang sayang yung momentum. So Correct. medyo tumanggap pa rin ako kahit papano. Hanggang sa na-realize ko talaga na parang I think I can do more. Ako nasasaktan nung sinasaktan siya ng ama niya doon. Oh yes. Oh my gosh, panood mo nga. Yes! Kasi fan nyo ako ni Cindy Miranda. Sabi ko, ano ba tong Adan na to? Tapos dalawa silang girl lalo. So, sabi ko, sino kayo pag-aagawan nila? But anyway, since wala naman kayo masyadong pinag-agawan doon, dadako tayo sa pinag-aagawan nyo pinag-aagawan nyo ngayon. Eto, kasi nakita ko, you're working with Sid Lucero, which is alam naman natin, napakahusay. Diba? Kamusta po yung pakikipagtrabaho mo kay Sid Lucero? Nako, para siyang roller coaster. Nung una ko po siya naka-work dito sa Karma talaga. Oo. Bago ko siya makasama sa Lumuhod Ka sa Lupa. Oo. So, noong una ko siyang makita, syempre si Sid Lucero siya, knowing na, alam naman natin lahat, given naman yun na napakagaling niyang actor. Husay. Nasa aura niya talaga na parang, nakakatakot siya minsan. Na parang, oh my gosh, paano siya Yung mga i-approach? serious side niya. Yes, parang paano siya i-approach? Paano ko siya kakausapin?
Pero weird na hindi ako nahirapan na kausapin siya. Tapos sobrang open yung tao. Sobrang hindi ako nahirapan na makikonnect sa kanya kasi pina-feel niya din sa akin yun in a way na parang maging comfy ako agad. Kaya nag-click kami, hindi ako nahirapan na makasama siya or yun, nakakatakot na talaga yung aura niya. And sobrang pinasasalamatan ko doon is sobrang generous niyang actor. Really? Na, hindi siya yung aagaw ng spotlight? Hindi. Ibibigay niya sa'yo. Ibibigay niya talaga sa'yo. Tutulungan ka pa niya. Ganun siya. Between sa kanila ni Paulo Paraiso, sino sa kanila yung pinakamas mas magaang katrabaho or pareho? Diba? Hindi kasi kasama mo din sa Karma, kasama din si Paulo Paraiso. Siyempre, di ba, may kanya-kanyang character yan. So parang, saan ba dito mas challenging for you pagdating sa eksena? Correct. Yung kay Sid Lucero o yung kay Paulo Paraiso? Sige, para hindi ma-spoil. Sabihin na lang natin na siguro mas intense yung mga naging eksena ko kay Paulo. Pero mas matagal ko nakasama si Sid. Kasi dahil sa roles namin, kung paano nagko-connect yung mga roles namin. For this? So for me, pareho silang, oh my gosh, sobrang gaan katrabaho na ba? Hindi ko rin po in-expect na magiging ganun ko close to mga taong to. Like, including Ate Krista Miller. So parang sabi ko, shock, sobrang swerte ko na ito yung team na napasukan ko sa napakahirap na project na to. What if hindi? Correct. Napakahirap pong gumawa ng isang proyektong napaka-komplikado ng character and storyline tapos hindi mo makakasundo yung mga co-actors. Ang hirap. May mga ganun ba? May mga ganung insidente ka na? Ay, oo lang hindi. Meron, oo. So ibig sabihin, may artista ka nang ayaw mo na makatrabaho? Meron po. Oh my God! Alas yun lang ang pwede natin ibigay, di ba? Pero etong Karma kasi, this is your first action film. Yes. Happy ka naman dahil nga sa the way ng mga sagutan mo kanina, di ba? Since lahat na pasukan, halos lahat ng genre, kumbaga sa tugtugin, lahat ng genre is na-try mo na isa-isa. Yeah. So how is it doing an action film? Ito po yung masasabi ko na nung una, ayoko na siyang ulitin. Sabi ko, talaga ba? Sinusumpa ko talaga siya. Ayoko na dito. Kahit kailan ayoko na. Pero, nasa kalagitnaan pa lang ako. Tapos nare-realize ko sa sarili ko na parang, teka lang, wait. Kaya ko pala. Tapos sobrang fulfilling niya. Then napakahirap niya. Challenge ko yung sarili ko. Tapos nakikita ko na, hindi po ako nanonood sa monitor ng preview ng mga eksena. Dito natutunan ko na natignan yung performance, ganyan. Nung nakita ko yung sarili ko, what? Ako yan? Paano? Tapos parang sobra akong na-amaze doon. Sobrang yung fulfillment na na-feel ko, parang kakaiba. Tapos sabi ko, shucks, kung mag-offer sa akin ulit ng action film, hindi ako magdadalawang isip to say no. In fairness. I mean, to say yes. As in, i-grab ko siya agad-agad. So, ibig sabihin, nagbukas ito ng panibagong avenue for you na na-discover mo sa sarili mo na hindi mo ine-expect na, oh my gosh, magagawa ko pala ito. Yes. Kasi, diba? At least discovery yun for you, diba? Napakahirap. Hindi lang yung basta na nakikita sa pagpapasexy, sa kung ano patwitams. At least ngayon, yung maturing roles, kasi ganyan naman daw talaga ang artista, Mare, diba? Yeah. Na hindi ka lang dapat makulong sa isang aspeto na, ay, dito na ako nakilala kung safe zone ka na. So, maganda yung nangyayari sa'yo. It's a good inspiration sa iba na hindi mo ikulong. It doesn't mean na nakilala ka una sa pagpapasexy forever ka nandoon. Diba? Kasi ang daming artistang ganyan, diba, sa industriya. Naging komportable na kung nasaan diba? sila. Kasi ang dami mo ring sinalian, like sa Can't Buy Me Love, napanood ka din. Diba? Nandoon ka din. Tapos itong Lumuhod Ka sa Lupa, si Kiko Estrada, if I'm not mistaken. Yes. Tapos si Sara Labati, kasama mo din dito. Diba? Na, wow, parang ang laki na ng achievement mo. So, how is, kumaga parang you, na sa mga fans mo, dahil sa sobrang ganito na, so, kamusta ka? Kamusta naman yung relasyon mo sa mga fans mo? Sa totoo lang po, dati wala naman talaga. As in parang normal nagsisink in na ba sa'yo? Nasikat ka na? Hindi wala pong gano'n. Hindi po ako sikat or whatever. Para sa akin, parang siguro nasa stage ako ng career ko na kahit papano may nakakakita sa akin, nakaka-appreciate. Pero I don't think sikat. I don't think nasa ganong level.
malayo na pero malayo pa. Parang ganun siya. Totoo naman. And dati parang wala talaga, walang gaano ka nakakakita sa'yo. Pero ngayon may mga tao na nag-e-effort. Mga Renchanted. May ganun na, may ganung mga solid na mga tao na talagang sumusubaybay sa'yo tapos suportahan ka. And for me, malaking bagay yun. And sobrang thankful talaga ako sa kanila. Kasi hindi naman lahat. Lalo na kapag, yun nga po sinasabi niyo na mag-uumpisa ka sa ganung mga na-debut ako. I mean, yung debut ko is sexy, ganyan. So, paano ka kakapitan ng mga tao? Paano mag-root sa'yo yung mga tao? So, parang ginawan ko din actually ng paraan. Correct. Ginawan ko rin talaga ng paraan and 100% effort talaga na parang, ang kulit ko din eh. Makulit ako talaga sa management ko. Na, minsan nga parang hindi ko alam, baka muntik ako mawala ng work or whatever. Na parang, sige na po, subukan niyo po ako. Baka po kaya ko pong gawin to. Tapos pinag-romcom nila ako sa Viva Max before. First ever yun. Ito ba yung kay Nico Natividad? Yes, iba pa po yun. Meron akong ginawa na GL series na Lulu kay Direk si Jed Bernardo. Nakita ko na yun eh. As in, walang kahit na anong sexy. As in, super cute, super light, super fun. Pinayagan ako ng mga boss to do that. So parang, diba, as in, sobrang swerte. Kumbaga yun na nag-open ng door sa'yo. In fairness. Correct, alam mo, Mare, ito yung something kay Ren na hindi siya natatakot yumakap ng role na ibinibigay sa kanya. Ano yung method mo sa pag-acting? Saan nanggagaling? Kasi hindi kasi namin alam yung sobrang lalim na background mo bukod dun sa pagsali mo ng pageant before. Yes, Oo. Kwentuhan mo nga kami, saan nanggagaling yung hugot mo kapag uma-acting ka? Kasi ang intense kapag uma-acting ka, parang may pinaghuhugutan. Ano ba yung pinaghuhugutan ni Miss Ren Iscano? Actually, siguro karamihan sa mga artista, ginagamit nila yung tool na experiences para meron silang mailabas sa mga eksena. Ako hindi pa siya nag-work. Really? Hindi nag-work sa akin yung ganong method. Parang kailangan mo mag-isip, namatay si ganyan, namatay yung pusa ako, ganyan. Hindi siya nag-work. Mas nag-work sa akin na para kasing damit yung character na isusuot mo. So once isuot mo na siya, dapat na-feel mo lahat ng emotions, lahat ng struggles, lahat ng experiences niya. Para kapag napunta ka sa eksena na kailangan mo may ibigay ka, like for example, iiyak ka, hindi mo kailangan mag-isip na kung ano-ano. Ang iisipin mo lang is yung character mo, bakit siya ganito? Bakit niya na-feel to? Bakit maiiyak siya dapat dito? Ano pinagdadaanan niya? Once na-feel ko na yun na. Kumbaga, so in short, pag binigay sa'yo yung karakter, inaaral mo na siya. Na tipong, ay ganito dapat siya. Ano yun, meron ka lang bang may mga references? Like for example, di ba, binigay sa'yo yung isang battered wife na ganito. Kunwari, bullied ka na ganito. So, ano to? You do research then? Yes, kasama po yun sa process ko. Kailangan mag-research, kailangan kilalanin mo yung character mo. And di nawawala talaga sa process ko yung kailangan ko manood ng mga pelikula, lalo na medyo sino ang pinaka-influence mo sa showbiz, sa pag-acting? Oh my God. Kumbaga, you look up to, yung mga ganon. Si Anya Taylor-Joy po, tsaka si Natalie Portman. Isa si Natalie Portman sa dahilan kung bakit napapayag din ako magpa-sexy before. Kasi alam naman natin, diba, Black Swan, ganyan. So parang sabi ko, nga, bakit ka matatakot mag-take ng risk kung itong mga Hollywood stars na to ginawa nila? Correct, diba? Diba? It's part of being an actor na kailangan mong lumabas dun sa certain box na yun para mapatunayan mo sa sarili mo na you are an actor. Hindi ka pwedeng nagsistay lang sa safe space na yan. Kasi hindi mo mapapatunayan na isa kang aktor kung takot ka eh. Tama. Correct. Kung takot ka. So ako, yun talaga yung naisip ko nung time na yun na parang, paano ko nga naman mapapatunayan sarili ko na gusto ko tong ginagawa ko, na gusto ko mag-excel dito sa craft na meron ako. So yun, nag-take ako ng risk and surprisingly, nag-work naman siya. O, diba? Nakakatuwa. Naku, Miss Ren, alam mo, kinukulang na tayo sa oras. Pero, correct. Baka may gusto kang imbitahin or imbitahan ang ating mga panggang, ating mga tagapakinig ngayon. Sa inyong pelikulang Karma. Yes, naku, ito na nga. Malapit na po. Ilang araw na lang. Nafe-feel ko na nagsisink in na sa akin dahil June 19 na po ang Karma in cinemas nationwide. So Wednesday na. Yes. At ang premiere night po namin ay sa Tuesday, June 18. Baka po mapagawi kayo sa
sa SM North. Nasa Cinema 6 and 7 po kami. So samahan niyo po kami. Pwede po kayong makisaya sa amin doon. I bet namin Jumoin. Yes, please. Punta kayo. Pwede kayo manood. June 19, Karma, produced by Happy Infinite Productions in association with Mobius Films and distributed by Viva Films. And of course, directed by Albert Langitan. Kasama ko po dito si Sid Lucero, Krista Miller, Paolo Paraiso, and Roy Benson. So sana supportahan niyo. Yes, for sure yan. Pero huling katanungan na lang. Kung bibigyan ka ng chance, ano mas... kasi di ba ngayon nakikita ka na sa mga teleseries, di ba? So ano ba, mas more on teleseries, mapapanood ka na ba namin ng frequent sa mga teleseries? Or sa mga movies pa din? Para sa akin, magkaiba yung... sobrang magkaiba ang movie and teleserye. Pero parang sobrang na-enjoy ko ngayon ang teleserye talaga. Ay, wow. Sobra. So, iba siya. Gusto niya pala ng mga hagarda. Yung tipong editape ngayon, ipapalabas mamayang gabi. Yung tipong kakapakap ko lang kaninang mga 4 a.m. Tapos nandito ako ngayon. Yun ang nakakangarag dyan, yung mga shoot to air. Pakakap. Yung mga i-shoot nyo ngayon, mamaya mga 8 p.m. air na. Diba? Miss Ren, meron na lang akong last question sa'yo. Anong skincare routine mo? Lagi nga po nila tinatanong sa akin yan, pero sobrang simple lang talaga. Ano? Water, sunblock, and enough sleep as much as possible. Ako nangangarag talaga yung face Hindi ka ko. mag-gimmick, no? Salok kayo ng tubig mamaya, ha? Yun pa, hindi pa ako gumigimik, hindi ako uminom. So pag may mga ano, nag-invite sa'yo, parang... ako po pinaka-KJ. Ay, talaga ba? As in, nainis na nga sila sa akin. KJ ba? More on sa pagiging active actress ka, homebody ka talaga. Super. Opo, siguro mahatak lang nila ako once in a while. Baka kape or sine lang yan. Pero yung mga party-party ganyan, mga hindi ko po late talaga night, siya thing. Alam nyo na. Ang sikreto ng magaganda, stay at home. Diba? Huwag kayo nabibilad sa araw. Una sa lahat, hindi kayo daing. Ito na talaga, pinakahuling katanungan. Ang isa bang Ren Escano ngayon ay single ba o happily ang heart? Happy ang heart. Pero... Ay, ba't may pero? happy ang heart and focus talaga sa career. I don't think na naman. may time tayo for that right now. Parang sayang eh. Kung hatiin natin yung attention natin. So Tama naman. boys, Napaka-career-driven yan, no? Natotoo Kitang-kita natin sa kung paano siya mag-deliver ng kanyang mga words. Diba? Tsaka isa pa, diba? Maganda nga naman din yan na parang inspirational message sa lahat na you have to focus on one goal. Diba? Tsaka matagal po natin tong inantay. Sasayangan ba natin? Correct, diba? Nang dahil lang sa sandaling kaligayahan. Eto, Mr. Tatandaan mo to, ha? Hindi lalampas sa 3 taon magkakaroon ka ng Best Actress Award. Naku, oh Feeling my ko God, din yan. manifesting. Kasi hindi Sana siya, po. lalo na kaninang sinabi mo na pinag-aaralan mo lahat ng role mo. At saka, alam mo yon yung pagmamahal mo sa sa acting, kahit anong role binibigay sa'yo, tinatanggap mo. Di ba yung mapilit kang gawin yung mga bagay-bagay na hindi mo pa naman nagagawa na kung magkaka-Best Actress True. Award. Alam mo, isa ka na sa pwedeng tawagin versatile actress. Oo naman. Diba? Na nakakaloka. Naku, Mr. Ren, bitin tayo sa oras, nakakaloka. Sana pag dumating yung time na yun at magkatotoo yun, balik ka ako ulit dito. sa Baklitas. Yes. Huwag mo kaming kalimutan, lagi lang din kami nakasuporta sa inyo. Yes. At syempre sa mga future endeavors mo, whatever it is, open pa rin ang Baklitas. Of course. Thank you. Diba? Thank you po. Thank you for having me. Yan, mga pangga. Yan, at syempre kulang na tayo sa oras at oting-oting palong-palong. Correct. June 19, wag po natin kakalimutan ang Karma. Nationwide po yan sa mga sinihan mapapanood na natin. Of course, distributed by Viva Films. Correct. Diba? At syempre mga bangga, yan. At syempre ito na magpapaalam na tayo, Miss Rihanna. Mr. Ren, may gusto ka muna bang pasalamatan o bago tayo tuloy ang batiin? mag-closing. Advance thank you sa mga manonood sa first day namin sa Uy, for Karma. sure yan. Yan, maraming salamat po. Sana supportahan ninyo Karma. Malapit na po. And sa lahat ng mga taga-subaybay ng Lumuhod Ka sa Lupa, thank you guys. Every day, malapit na po kami sa prime time. And huling araw na po namin sa hapon. So maraming salamat po sa pagtutok every day. At sa lahat ng mga supporters natin dyan, Enchanted. Guys, thank you. Thank you so much. Ayan. Ito na ba yung Of course, pang thank you, 40? guys. Ay, thank you. Thank you po. 43rd, So, ano na yun, no? 43rd episode na ng Lumuhod Ka sa Lupa. Yes, I think Correct. so. Sa TV5. Sa TV5. Gosh, ang bilis ng no? Yan Miss Cheryl Cosim. Nandito na si Ren. Miss Ren.
Oo. Kasi lagi nakatutok sa atin yan eh. Oo. Anyways, maraming salamat. So mag-extra na tayo. Ang gagawin mo lang, Miss Ren, ay sisigaw ka sa dulo ng isang malakas na energy. Yan, bibigyan ka namin ng cueing. Okay? So eto na mga bangga, we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy!